something like... Hello po sa mga kapatiran at hello din po sa lahat ng mga nakakapanood dito at naway maging blessing ang pagkakataong ito sa ating lahat. Yeah. Okay. Hindi naman pala naputol kaya nagka-power outage ako eh. Oh. So tuloy-tuloy lang to, no? So in other words, after you and then Brother Marlon and then Sister Maricel para mabilis. Yeah. Okay. All right. Sige, We have 7:52 minutes. Kapag 7:58, 56. So do I need to log in now, bro? Saan? Sa Facebook? Yeah. Hindi, naka-Facebook. You mean sa Rebecca? Yeah, pwede na kayo para makita nyo mamaya. Pero i-prepare nyo lang yung ano. Pero ako yung mag-live stream sa family live. That's right. Ako yun. Yung gagawin nyo lang, kanya habang nagka-counter tayo, i-share nyo na lang. Yeah. So, habang counter, Facebook live ko na. Okay, so I'm gonna do preparation and then isang pindot na lang and then Yes. we're gonna be... I-share nyo na lang mamaya. Lumitaw. You want to? Okay. No, you sit here. I'll sit here. Ay, where is it? Nasaan yung video ni Brother Marlon? Doon na lang. Nawala siya. Gusto raw niya rito pero... Hindi, maganda yung magkahiwalay kaya para kasi... Oo nga. Gusto ko sana siya rito sa switch kami. Yeah. Divorce muna kayo. May pa tayong participant. Yeah, may tayong attendance. Yan, napapanood tayo ni Ate Carol. Yan. Start sharing. Nasaan yung video ni Are we ready? Brother Marlon, sandali lang. Dali lang, wala pa si Marlon. Yan, nandiyan na. Okay. Paki mo lang yung Sister Maricel, yung audio natin. Sige, Pastor, start nyo na yung counter and then i-start ko na rin Facebook Live. Okay. Ready? Opo, ready na. Bakit wala pong audio yung counter? Kahit walang audio na yung counter, Pastor, okay lang? Walang audio yung counter? Oh. Lipat na naman. Uulitin nyo ba yung counter? Walang audio. Sorry, bro. Okay lang. Legacy.
Hindi pa naman naka-Facebook Live eh. Pero, pwede niyong i-rewind? Hindi. O diretso na natin. Yan, ibalik niyo ho sa 3 minutes. Yan, ganyanin niyo lang. Naririnig niya ako, Pastor? Ha? Well, good morning sa Pastor? Philippines. No, Pastor, naririnig niyo ako? Yes, sir. Hindi, wala pa po yung counter. Hindi ko pa Facebook Live. That's why I'm trying to... Yeah. Okay, so again, is it the sound? I heard you earlier. Akala ko tuloy-tuloy na. Hindi pa. So, Okay, take 2. all right, there you go. Okay, take 2. Okay, ready? Dire-diretso ko na lang kahit wala ng sound. Go ahead po. Share screen na. Okay. Sorry. Take 2. And share for Family Life Community Church.
Magandang umaga po sa lahat sa inyo diyan sa Philippines at dito po sa Amerika. Magandang gabi sa California. Makaibang dako po sa bansa ng Amerika ay hating gabi na ay binabati ko rin po kayong lahat. Kung saan man kayo naroon, welcome to the Words of Wisdom. Nandito po tayo sa isang panayam o discussion wherein people will be encouraged and equipped and will be strengthened by the wisdom that comes from God. So ngayong araw na ito ay we are advancing the celebration sa this po ay Father's Day, and many churches were going to celebrate Happy Father's Day. I believe it's a happy, not a sad Father's Day. And naghahanda po ang lahat at meron po tayong mga panelists dito po ngayon na ating mga kasama at we're going to share about the experience and probably ma-encourage po ang lahat ng mga tatay. Unahin po nating batiin po ang ating kapatid from Pampanga. Hello po sa inyong lahat at magandang umaga dito sa Pilipinas at sa Amerika ay good evening po at naway maging blessing po sa atin ang sa mga nanonood na rin ang talakayang ito na ang pagkakataong ito ay maging makabuluhan sa bawat isa. Ako nga po pala si Brother Edgar Pineda ng Pandakaki, Mexico, Pampanga. God's Grace Baptist Church po ang aking pinabibilangan at deacon po ako sa aming church. Amen. Welcome, Brother Edgar. At ang ating kasama po dito ay si Brother Marlon. Si Brother Marlon naman ay isa sa ating kasama sa church. Brother Marlon? Magandang umaga, magandang gabi ho sa mga huda ko sa mundo. Ako po si Marlon Seralde. Dito sa Hayward, California. At gaya ng nasabi ni Pastor ay affiliated ho ako sa Family Life Community Church at sa leadership po ni Pastor Ray Balang. Welcome, Brother Marlon, and also ang asawa po niyang si Sister Maricel. Maricel, come in. Magandang umaga po sa mga taga-Pilipinas at magandang gabi po naman sa mga narito sa Amerika. Welcome po sa aming FB Live again this Thursday. Samahan niyo po kami sa pag-uusapan natin tungkol sa mga haligi ng tahanan or ang ating mga tatay. Kung kayo po ay may mga prayer requests, kahit anong prayer request or prayer request para sa inyong mga tatay, i-post lang po ninyo sa aming FB Live. Or kung kayo ay may mga pagbati, i-post lang po ninyo sa aming FB Live at bago po kami magtapos, ay babanggitin ko po ang inyong mga prayer requests at sa mga pagbati ninyo. Pastor Ray. Amen. Yes, thank you so much. At alam natin na ang ating kasama, si Brother Ryan, ay nandito kasama natin yan. Siya po ang ating technician lagi. And ngayon, umpisan po natin ito ang ating discussion ng bilang tatay. Wow, very exciting. Ang discussion na ito, very excited sa mga maging tatay o mga tatay na. At ngayon po ay ating si Brother Edgar ay isang tatay na merong ilang anak po, Brother Edgar? 3 po. At ang panganay ay 24 years old, 22 years old, and 10 years old ang bunso. Opo, wala pang nag-asawa. Opo, no? Wala pa po. Opo, amen. So, ganoon din po. Ako po ay may dalawa po akong dalaga at kag-graduate lang po ng college. So, praise the Lord. At isang pagkakataon na ito na ating ma-discuss ang ating mga experience dito. And Brother Marlon, ilan ang anak natin, Sister Maricel and Brother Marlon? Brother Marlon, ilan po ang anak niyo, Brother Marlon? Oh, Maricel, Sister Maricel. Okay, there you go. 3 ho ang anak namin. 3 lalaki, isang 27 years old,
at saka 12 at saka 10 na malilit na bata pa. Opo. Talaga. Ay, nako, talagang maliliit pa, no? Sa atin na dumaan tayo sa ganong hirap, Brother Edgar. Ano po? At nung ako ay parang nagpa-check up yung asawa ko at may age na po siya, yung para bang may edad na po siya, risky ba yung tawag noon. And then tinatanong po ng doktor, ano ba, very risky. Binibigyan siya ng option, ano ba? Pwede namang abortion o hindi. Sabi namin, hindi kami naniniwala ng abortion. So, pwede bang i-record? Sabi, no, it's confidential. So, again, and the Lord is good. So, bilang tatay ay isa sa mga topic na ating pag-usapan, although malawak ang usapin ng tatay, ay itong the role of the father sa tahanan. Bilang isang tatay sa tahanan ay mahalaga ito dahil po ay kung wala ang tatay, napakahirap na madama ng mga ating mga anak na sila pag naghahanap sila ng father image. So it's very important na ito po ay ating matalakay. So una ay siguro po ang bawat isa sa atin ay mayroong mga experience bilang influence sa ating tatay. Anong influence kaya ito? Kung aking tatanungin ang aking mga panelists, anong influence sa mga bata kapag ang tatay ang siyang nasa tahanan natin? Anybody, any one of you guys? Brother Marlon or Brother Edgar? All right. Sa akin ho, ang masasabi kong influensya ng magulang or lalong-lalo sa ama ng tahanan is dapat ho ang ama or ang tatay or father is nagbibigay ng magandang ehemplo sa mga bata. Siya ho ay nagbibigay ng balanse, comforting sa mga kanyang mga anak, at lalong-lalo na ho na nagbibigay ng good character ang isang ama. At dapat ho ang isang ama ay honest, respectful sa kanyang mga anak, at saka ho open-minded at handa hong ipagtanggol ang kanyang pamilya. Okay. So, Brother Marlon, in follow-up to that, marami bang mga sitwasyon ngayon sa mga tatay that baliktad yung advice mo ngayon? They kind abandon ang kanilang anak, and then ang result mukhang instead na ang tatay ang mag-nurture, ibang tao o kaya mga peer groups o anuman, doon pa sila natututo. I mean, kung ikaw ay tatay, how does it, ano bang feeling mo kapag iba pa yung kasi minsan bilang tatay, marami sa atin na gusto lang nilang magkaroon ng anak pero they don't want to be a responsible father. Do you agree with that? Na minsan hindi na maalala yung anak dahil kahit saan dako ay may anak yung tatay. Ay nako, ibig sabihin ay hindi man lang niya nabibisitahan na madalas yung or binigyan na ng panahon. So we are witness on that na marami yan dito sa ating paligid na ganun po ang kanilang karanasan na So to you, Brother Edgar, si Brother Edgar ay bilang isang tatay, ano ang pinaka-importante po sa iyo, Brother Edgar, na maipamana mo sa iyong anak? Una sa lahat, sila ba ay magkaroon ng career o ano ba ang gusto nilang
kurso, ano ba ang kanilang gustong mapangasawa, o ano man ang kanilang ano ang dreams mo po sa kanila, Brother Edgar? Okay po. Ang sa akin naman po ay unang-una, dahil sa saying na kung ano ang bunga, kung ano ang puno, siya ang bunga. So yun ang unang minomolde ko sa kanila, karakter ko, at naway kanila rin may sa buhay kung ano yung pinamumuhay ko. At pangalawa, ang sabi nga nitong anak kong isa, lagi kasi pinapayo, ito yung payo ng aming mga magulang, ito ang tagubilin ng aking mga magulang, ito ang itinuro ng aking mga magulang. But in other way, minsan may mapupulot ka pala sa iyong anak. Pag nagsalita siya, pakinggan mo. Ang sabi niya sa akin, kasi sabi ko, mahirap magpalaki ng mga anak. Yun ang palagi naririnig natin sa kasalukuyan. Pero sabi sa akin ng anak ko, hindi dad. Madali ang magpalaki ng anak pero mahirap magpatanda ng anak. Yun ang isang bagay na nakita ko. Oo nga, inunurture mo lang siya sa pagkain, 18 na 19 years old, makita mo matangkad pa sa'yo. Pero ang tanong na naging mature ba siya? Yun ang nakita kong ibig ipakahulugan ng anak ko. So, doon ko tiningnan na ang isang bagay na gusto kong ipamana sa kanya na maging mature siya. At pangalawa, lagi kong sinasabi sa kanila yung sinasabi sa Bible na seek the kingdom of God, at lahat ng kanilang pinag-pray, kanilang pinapangarap, susunod na yon. Sabi ko, anong pangarap nyo maging, susuportahan namin kayo. So ngayon, graduate na yung dalawa, at yung isa nagmamasteran pa, nandun kami, nasa suporta kami ng mga anak namin. Very good. So, in other words, yung character ang gusto niyong ipamana sa kanila. And sila po ba ay namimili ng kurso nila or kayo po ang ginusto niyo po? Kasi ibang tatay, ibang nanay gusto nila na, oh, ikaw ay maging nurse. Dapat mag-nurse ka kasi maraming pera. No pressure. So, Brother Marlon, si Patrick ba ay pinuwersa mo na magiging nurse? Hindi ho. Ang sabi ko sa kanya, kung ano man yung gusto niyang maging, so supportahan ko siya. At kasi mahirap din naman ho yung pinipwersa mo na hindi niya gusto. At mag-aaksaya lang siya ng panahon. Kung hindi niya nagustuhan, mag-shift siya ng course or something. So, mas mabuti ho na siya mismo ang magdidesisyon at susuportahan ko siya sa anumang kurso niyang gusto. At yun ang nangyari sa amin. Amen. That's good. You really support the kids. Amen. Ako nga po bilang isang pastor, sabi ko po sa Pilipinas halos mga pastor ay nagpo-full-time as a pastor, pero pagdating sa Amerika ay talagang kayod. Hindi po ako nakahanap ng malaking church because ay nagkaroon po ako ng sideline o kaya tent making ang tinatawag. So in other words, working pastor. So in other words, thank God, nakagraduate po sila, and by the grace of God, at tuloy-tuloy po, bilang isang tatay, I am willing to support them as much as I can. So, pero mapunta tayo dito. Kayo po ba ay nagkaroon ng argument sa inyong anak madalas? O ano mang mga arguments na inyong mga discussion? At ito po ba ay anong level na discussion na ito? I believe na meron tayong karanasan na yan. Kasi we are not perfect, Father. So are our kids as well. Hindi po sila perfect. Brother Edgar, ako'y pupunta sa iyo na nagkaroon ka ba ng arguments? Ano ba yung mga strategy mo na ikaw ba'y minsan naggalit ng ng matindi? Brother Edgar, how do you address that one? Na bilang tatay. Yung pagiging magalit ay
naranasan namin ito nung bata pa sila na alam nila na masakit akong mamalo pag nagalit ako. So napalo ko sila ng masakit na palo. Pero later on, habang lumalaki sila, nakaka-sit down naman sila ng hindi na kami nagkakasakitan at nadidiscuss namin ang mga bagay-bagay na malumanay na. Kasi ayaw na namin. Sabi ko, ayaw ko ng ganoong pagpapalaki ng anak. Mas maganda yung open kami sa isa't isa. Nasasabi nila yung ayaw nila sa amin at ganun din kami na pero andun pa rin bilang isang ama, ako pa rin ang authority dapat sa bahay. At yun ang palagi kong ini-impose sa kanila at makita nila ang paggalang nila sa amin, sa akin bilang tatay na authority sa bahay. So, wala po yung sinasabi ba, Edgar, na may mga tatay na under desire. Ano yung kasabihan nila niyan? Do you agree with that, na under desire ang tatay? O ang nanay ang mas nauna? Ano ba ang ano na yan? Ano ang picture na yan? Dapat ang tatay, di po ba? Ang the leading person kasi yan ang design ng Panginoon sa atin. So, we don't believe in that, no? You mentioned about palo. So, nung sila'y lumalaki na at pinapalo pa rin ba natin sila or what? Ano ba yung strategy natin? Yeah. Okay. Hindi po, nung mga I think mga bago sila mag 10 or 11, wala nang paluan. Kasi nakakausap ko na sila ng kasi nag-upgrade tayo. So nag-upgrade na rin ang kanilang mga utak. So pamature na ang usapan. So nawawala na yung palo sa ganung mga edad. At tungkol naman po do sa unang sinabi nyo na under desire o ano pa man, kasi sa aming pamilya nagkakausap kami. Yung asawa ko, hindi niya kayang gawin, ginagawa ko. At yung mga bagay na pag wala ako, ginagawa niya. Katulad ng may sakit ang mga paa niya, hindi siya pwedeng mababad sa tubig, ako maglalaba. So I don't think na makikita mo ito bilang isang under desire bagkus nagkakatulungan lang kaming mag-asawa. Good point po. Kasi yung under desire, ang sabi po nila, dapat ang tatay ay hindi naglalaba. Dapat ang mga nanay lang ang naglalaba. So I think hindi sang-ayon yata si Sister Maricel niyan. Sa loob niya, nakikita ko yung kanyang I believe na bilang isang tatay ay katuwang at saka mas leader pa. Si Brother Marlon, I believe na naintindihan niya na ang tatay bilang isang tatay ay at least a leading person in the family. Kasi po siya nga po yung una na lead person na supposed to be. Ito po, pupunta na po tayo sa isang napaka-importante. Ang impluensya sa tatay sa tahanan na dapat siya ang magiging lead. Kasi po, kapag hindi tayo lead person sa ating tahanan, ay maraming consequences ang mangyayari. Dito po sa Amerika, obviously, even in the Philippines o kahit saan dako po, kapag absent po ang tatay, mamaya ibibigay natin yung statistics na ating nabasa. Na kapag ang tatay po ay absent, merong kasabihan po na kapag Mother's Day, marami daw attendance sa church. Pero pag Father's Day, pinaka-lowest daw yung attendance. So, meron pong message yun eh. Ibig sabihin, marami pong tatay ay hindi sila interesado sa spiritual na mga bagay. Do you agree with that? So, yung role ng tatay ay mahalaga kasi first and foremost,
Bakit po ito first and foremost? Ibabalik ko muna kay Brother Edgar and then babalik kay Brother Marlon. Sorry. Okay. Bakit mahalaga ito, Brother Edgar, na ang pinakauna na lead person ay ang tatay at siya yung nangunguna spiritually? Do you agree with that, Brother Edgar? And why? Sige. Nakamute po Agree kayo. po ako dyan. Sige. Sige po, Agree ulitin po niyo ako po. dyan. Agree po ako dyan ng tatay ang dapat role model at spiritual leader ng isang tahanan. At kung pagmumold naman po sa mga anak ang pag-uusapan, kami po ay ako, lalo na po sa akin, naka-design kasi ang pag-iisip ko na ang bata pagkasilang, ikaw dapat ang mag-mold sa kanya, sa karakter, sa lahat ng bagay. Paglabas niya, itinuturing ko siya as an empty vessel. Ako ang magpipid, ako ang magpupuno. Pag hindi ko napunuan, kanino siya manghihingi ng pagkapuno? Natural, andyan ang mga in-laws, ang mga pamilya, maging vigilant ka lang. Baka mamaya yung naipid nila ay iba doon sa nakadesign mong gustong mangyari sa pagmumold sa anak mo. Kasi ang pagmumold sa anak ay para lang sa, kaya nga kinuha ko noon ng train up at child yung Proverbs, ay parang nagmumold ka ng pamatok. Magsasample po ako ng isa. Sa Pilipinas po kasi meron dahil sa Matthew na take my yoke. Yung yoke doon ay pamatok na ang ibig sabihin noon ay mumoldihin mo ang pamatok. Sa Pilipinas, nakikita nyo yung nilalagay sa kalabaw, minomoldi yan, maliit na bamboo stalk o yung murang bamboo, nilalagyan nila ng pattern to make it na nakakurba. Pagdating ng panahon ng time, ay pag-ani mo na, nakakurba na at ready nang ipamatok sa kalabaw. Ganun po, hindi ko naman po siya makukurba yung anak ko pag malaki na. So, bata pa lang, I make it sure na iminimoldi ko siya sa gusto kong maging karakter niya. Yun lamang po. Okay, very good. So, train up the child the way he should go. Diba? Yan po ang promise ng Panginoon. Ang pangako niya, kung ating ititrain siya, kapag lumalaki siya, ay hindi niya malilimutan ito. Okay? So in reflection to that, marami nga po ang statistics na matapos po mag-college yung ating mga anak, ay bihira natin silang makikita sa church. So ano yung epekto na yan? Maraming mga patutuo na mga pastor's kids na even though sila ay mga pastor's kids, yet na-influensyahan sila sa labas. Ang pag-iisip nila ay merong may kakaiba. So therefore, ating ipa-follow up. Brother Marlon, nakaranas ka ba diyan sa ganong klase na alam ko na we are imperfect, no? I know na may mga discussion tayo sa ating mga anak na minsan ay is very strange sa atin. Do you guys experience that kind of situation, Brother Marlon? Yeah, una sa lahat, yung unang katanungan kanina na ang tatay ay dapat na siyang maging spiritual leader. Naniniwala ako diyan. Bagamat hindi ho ako ang masyadong spiritual leader sa amin dahil hindi ho ako lumaki sa pakikinig sa salita ng Diyos dati hanggat nung nakilala ko ang aking buting may bahay na siyang praise God. Nag-encourage sa akin na doon ko nakilala ang Panginoon. At saka sa mga kabataan ho, syempre ang una-una ang kalaban natin pag lumabas na ang mga bata sa ay ang society. Marami ho silang lumalawak ang kanilang kaisipan at dahil nga nasa labas na sila, mahirap na natin kontrolin yon. Pero dapat nandyan tayo nakaantabay
at nagpapaalala. Dahil ho iba ho talaga ang pag minold mo ang isang bata sa salita ng Panginoon is iba ho ang karakter ng isang bata. At habang lumalaki ho sila, ang ano ng mga magulang ay dapat na huwag silang hayaang ma-derail sa kanilang pamumuhay na isang Kristiyano. Tama po. At di ba po, yung pag nasa college sila ay although hindi masyadong malapit ka sa nung una, but na-encourage ka, at least yung father figure mo ay anak mo siya, dapat mo siyang ika nga po ay you're covering him or siya po ay pinapatnubayan ninyo o ginagabayan ninyo kung saan siya pupunta. Di ba sa atin, sabi na, saan ka pupunta? Ano yung mga kaibigan mo? So, we are concerned all of these things because ayaw natin silang mapunta sa masama. Di po ba? Bilang isang tatay. Tama po, Brother Marlon. Yeah, yun ang unang sinasabi namin na siyempre hindi mo maiwasan. Minsan umiinom ang mga bata. Basta maging responsible siya at kung saan man siya naroon, sasabihin niya sa amin kung saan siya naroon at para naman mapanatag kami. At kung uuwi siya o hindi, para hindi kami naghihintay ng buong magdamag. Kasi naranasan ko ho yun na pag lumalabas ako noon, minsan hindi ko sinasabi sa mami ko na kung saan ako naroon at minsan nga sinundan pa ako sa aking kaibigan na naglakad siya ng pagkalayo-layo at umuulan. Kaya yan ho ang unang natutunan ko sa pagiging magulang sa parenting na dapat maging honest ka sa mga anak mo, maging open-minded ka sa kanila at respetuhin mo sila. Kaya nang nasabi kanina hindi ako sang-ayon sa pagpapalo ng mga bata at kasi iba ho naman ang pagpapalaki ng mga bata dito sa Amerika kaysa sa Pilipinas. Dito, pag nakita ka ng ibang tao pinapalo mo ang bata, pwede ka nilang isuplong at ikaw pa ang makukulong. Pero ang gawin mo na lang, dali mo na lang sa respectful na pag-uusap, sa honest na pakipagsalita, at sa open-minded mo. Huwag mo silang itratratong parang barbaric dahil ayun nga, hindi sa'yo, kundi ang kapaligiran mo nakakita na lalong-lalo na dito sa Amerika po. Opo. Debatable po yung pagpapalo, which is also biblical. Ang iba, ang sabi po nila na we should do that one because that is nasa sinabi sa Bible kapag hindi daw natin gagawin ito ay walang effect, which is ano po yon. Pero to some degree, tama si Brother Marlon, kapag lumalaki sila ay may isip na sila. So in other words ay may adjustment ang sabi ni Brother Edgar na nababago yung ating approach kapag sila ay I believe na kapag lumalaki ang mga kids at 12 years old ay pwede na natin silang kausapin at wala na po yung level 1 na pag-discipline sa ating mga anak. So maraming topic yun, yung discipline na yan at saka yung pag-nurture sa kanila. So doon po sa pagpalo minsan na kapag sila like the Brother Marlon, kinakausap mo and sometimes ang mga bata ay hindi nakikinig. Do you have any kind of rewards and punishment, Brother Marlon?
Ah, Opo, meron ho tayong pina-follow din na disiplina, pagdisiplina sa mga bata. Dahil nga ho, dapat ho ang tatay is tayo ho ang disciplinarian tao tayo. Tayo ang nagdidisiplina sa kanila at nag-educate sa kanila. Pero sa masasabi ko naman ho, dapat ho yung may kasabihan tayo sa salitang Ingles na talk the talk, walk the walk. walk the walk. Okay, Nasa- sample. Na dapat ho na tayo ang mga magulang Sample. suportado ho tayo sa mga ating ginagawa ay sinasalita at yun ho din ho natin ay ginagawa din ho natin yun, hindi sa hanggang salita lang para matuto ang mga bata. Pupunta tayo sa ano po, Brother Marlon. Let's proceed to the next one. Kasi malalim po ito. Ang importante pong itong topic na ito ay yung sinabi niyo po na you need to walk the talk. Dahil po ay hindi tayo magiging halimbawa. Minsan sabi na, sinungaling ka, Dad. Minsan ang sasakit sa ating pakikinig yung you are a liar. You promise that you did not fulfill. So I think naging example tayo. Talking about time. Gaano kahalaga ang time? Ito po ba ay how do you put time sa isang family o sa mga kids? How do you put that in your calendar? Back to Marlon, sige Brad. Ang spending quality time sa pamilya, lalo na sa mga bata, ay dapat ho ang father he involves ng panahon sa kanyang mga anak dahil ito ho ay lalo na sa mga positibo at mga aktibong partisipasyon sa kanilang buhay. Lalo na sa murang pag-iisip at dapat ho maging involved tayo mga ama sa mga tamang pamamaraan, direct na interaction sa mga anak tulad ng sa paglalaro, pag sa entertainment, pagkakanta, kunwari, or ano. At saka ang isa po, dapat ho yung hindi lang ho yung sariling interest ng tatay. Dapat ho, tanungin din natin ang mga anak natin kung ano yung interest nila para ho hindi sila ma-bored. Kasi kung minsan ho, ang sinusunod natin yung kagustuhan natin at hindi yung kagustuhan nila. Kaya pag nandun na tayo, wala na, hindi na nakikipag-participate yung mga bata, nagsi-cellphone na lang dahil walang interaction sa kanila, hindi nila interest yung involvement na ginagawa mo. So in other words, Brother Marlon, kapag magbigay ka ng time, hindi para sa tatay, kundi para sa mga anak, di ba ba? Kadalasan ho, para mag-enjoy lahat. Sabi ng mga bata, boring naman tong tatay, dinala pa ako dito. Totoo yan, Brother Marlon, na ang quality time is very important. Marami ngayon ng mga tatay nasa abroad ay napakalayo po ang kanilang anak. Minsan nangyak-ngyak na sila dahil lumaki na yung bata, hindi pa nila nakita at saka sumasama na sa mga barkada and so on. Mga overseas worker natin sa Pilipinas ay maraming ganyan po na minsan pariwara o kaya kung saan sumasama. Is that true, Brother Edgar, na marami tayong mga ganon na how important to you ang quality time, Brother Edgar? Okay. Ang quality time, since hindi naman po ako nag-abroad, hindi naman po ako umalis ng lugar namin, from time na ipinanganak sila hanggang ngayon, grown up na sila, gabi-gabi, araw-araw kasama nila ako. Ang quality time namin, yung dinner time, we make it a point na yung lunch, kung saan sila nakakarating, na kumakain,
kasi grown up na sila, nag-aaral, nagtatrabaho. Pero yung lunch, dinner namin, magkakasama kami. 30 minutes kaming kakain, yung 1 hour hanggang 2 hours, natuyo na yung kamay namin sa pagkain, andun pa kami nagkukwentuhan. Anything under the sun ay napagkukwentuhan namin. Pati nga pag linggo na nag-worship service kami, nag-Sunday school, may second worship at saka Sunday school kami sa bahay. Uulitin namin, diba? Kami-kaming gagawa kami ng bagong pagbubulay-bulay. Ganyan kami ka-close ng mga anak ko na yung quality time every day halos nagagawa namin. Wow, napakaganda po kapag ganun po ang ano. Sa amin po, yung nag-college yung anak ko bilang dorm student. Siyempre, how do you spend time with that? Ang ginagawa po namin ay we try as much as possible na tatawag ng every other day. Nung una, every day. Ngayon, medyo nakasimangot na yung anak namin. Bakit every day ang tawag? Di once a week na lang. Medyo reklamo pa rin. Pwede ba once a month na lang? Alam niyo po, may impact po yan. So I just challenge sa lahat ng mga nakikinig ngayon kapag tayo po ay napapalayo sa ating pagsubaybay sa ating mga anak, you will suffer the consequences. Hindi mo man maasahan pero darating. Dahil po ay hindi mo na monitor how is he doing in his daily walks of life, ang kanyang spiritual life, ang kanyang social life, ang kanyang emotional life, ang kanyang education o academic. Minsan tayo po ay mga tatay, talagang konsentidor tayo, talagang gusto natin na mapapalagay ng nasa tama yung ating mga anak. Kung hindi, talagang bilang tatay, nararamdaman natin. So yun po ang ating expectation na bilang tatay ay although napakalayo sila, ay we try to communicate with them. Yung mga nasa abroad, gusto nila araw-araw nagkaroon ng Skype o kaya Zoom. May Zoom din po yata sila. Pero yan ang isang paraan na nasa abroad para ay laging constant ang ating although it's very challenging dahil physically hindi natin nakikita. Pero napakaganda po yan na tayo po, we should involve time. Dahil po ay kung hindi natin bigyan ng time yung ating mga bata, ay we will suffer the consequences. Hindi lang po, kaya minsan ako po ay nagsishare sa ating mga kapatid na ang problema sa bayan natin, ang bansa, ay nag-uumpisa po ito sa tahanan. So, ang role of the mother and the father are big important dito. Bakit po yung ating mga nakikita sa media, sa telebisyon, halos ang mga kabataan, sila yung mga nasa front lines, ay minsan ang influence sa kanila ay nasa labas. Ang unang influence that is a biblical na ang sabi sa Bible na ang mga magulang, tatay, nanay ay bahagi po sa pag-train, pag-educate sa mga bata. Dito po sa talata ng Ephesians, kung ating makita ito, Ephesians chapter 6, ang role ng tatay, minsan sa Father's Day, minsan lagi po ang pinangaralan ang tatay. Pero we encourage ang mga tatay na hindi kayo nag-iisa. We are all in this together. Na we struggle and we kind of learn one with another. Nawa ay maparami natin ang influence sa ating mga tatay na maging modelo, na sila ay di gonna take advantage of the role as a father. Dahil po malaki ang impact sa mga tatay kapag sila ay nag-lead in relationship sa tahanan sa kanilang mga anak. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi po, and fathers, do not provoke. Ibig sabihin po yung salitang ito, exasperation o kaya huwag mong pagalitin o kaya
ginagalit niyo po ang mga anak ninyo, okay? Yung mga you try to stir up na walang patutunguhan kundi gusto lang. Minsan may mga tatay na ganyan, gusto lang na magagalit yung mga bata na walang that is imbalance, no, na gusto mo lang silang mainis or something like that, na hindi po yon ang pinaka ano natin dito. Sabi niya, do not provoke your children to anger, but sabi niya, sabi ni Pablo sa taga-Epeso ng mga Kristiyano, raise them up in the discipline, una yon, and also the other one is admonition. Okay, yung instruction. Minsan po kapag ang mga bata po ay napagalitan at nakukonfuse sila dahil po nagalit lang po tayo na hindi man lang nila nalalaman kung ano yon ang dahilan. So in other words po ay ang mga bata ay reasonable. They have reasons. Okay? So sila po ay nag-o-observe sa ating buhay. Sabi nga ni Marlon ay we should walk our talk. Dahil po paglaki nila, ibabalik po sa atin. Sabi ng mga mag-uulong na, oh, pupunta ka ng church. Dapat pupunta ka ng church. Tapos ibabalik sa atin. Pumupunta ka ba, dad? Pumupunta ka ba, ma'am? So, hindi natin maano yon. Nagbabasa ka ba, ma'am? Nagbabasa ka ba ng Bible, ma'am? Nanalangin ka ba, ma'am? Nanalangin ka ba, dad? So, mga kapatid, kapag ang ating model ay hindi natin ginagawa yon, hindi rin sila susunod sa ating pinag-uutos sa atin, pinag-uutos sa kanila. So, discipline and admonition is a balanced thing that we should teach them. Okay, discipline and admonition. So, admonition probably part of that is a training. Discipline also a training, but most likely ang admonition is the instruction. I-instruct natin sila, and then kapag sila ay pumunta roon, lumagpas, there are some consequences, or sometimes na wino-warn natin sila. Mahalaga po 'yon dahil po minamahal po natin ang ating mga anak, and we want now, sino bang tatay na hindi magiging mabuti ang kanilang anak sa paggano nila? So in other words, yan po ang encouragement ko po sa bawat isa sa atin. And then another thing that I am going to share to you guys na sa nabasa ko kanina, narinig ko nakaraan that kapag ang tatay ay kapag sila ay, ang mga tatay ay gusto nila na mapabuti yung kanilang anak. So, dito po nag-umpisa po sa magulang na maging example po tayo sa kanila kapag tayo po ay gusto natin na mag-church sa mga bata, hindi mag-church ang mga tatay. Bakit po? Kapag nag-church ang magulang o kaya spiritually inclined sila, most likely po, halos ang influence sa tahanan ay buong-buo. Pero kapag hindi nag-church, so hindi nagiging spiritual, hindi nanalangin, hindi man lang tumatawag sa Diyos ang tatay, mga kapatid, mababa po na merong mga malaking porsyento na bilang isang tahanan ay hindi lumalapit sa Panginoon Diyos. So dito po tayo nagkatalo kapag ang tatay ay hindi naging model spiritually. I am really into that because ito po ang susi sa atin sa tahanan. Pag magiging faithful ang tatay sa tahanan ay nasusunod po sa mga anak. Hindi nila yan, mga kapatid. Talagang aaminin man ng mga bata, they can idolize. Hindi man tayo idol, kundi ang Panginoon ang Diyos natin na dapat sambahin. Pero nakikita nilang model bilang tatay po ay malaki at importante sa tahanan dahil ito yung modelo sa tahanan. Ito po, I just want to reiterate here na ang sabi po ng isang statistics that if a mother does not go to church but father does, a minimum of 2/3 of their children will end up attending church. In contrast, if a father does not go to church
but the mother does, on average, 2/3 of their children will not attend church. But when both parents attend Bible study, 72% of their children attend Sunday school. When only the father attends Sunday school, 55%. You know, I'm talking about yung involved ang tatay sa gawain, sa pag-Bible study. Ito po yung mga influensya. So, mga kapatid, I really thank God na yung ating influensya sa mga bata ay napakahalaga ito dahil po sinusundan tayo po sa kanilang napakalaki. Sa binanggit ko po kayo sa inyo kanina na pag Mother's Day, maraming attendance sa church. Pag Father's Day, kukunti ang attendance. So ano po daw ang ibig sabihin yon? So my message po yon, there is a point of the statistics na nag-impact ang tatay sa mga bata. Yung practice sa tatay ay mahalaga at malaking impact ito na nagdudulot po sa mga bata. So here's the point, sabi po ng statistician, Dads, let me encourage you, sabi niya, sa words na sinabi ni Moses na, ang sabi po ni Moses sa unang panahon, na ang sabi ng Diyos sa mga magulang, I command you today that you shall be in your heart, you shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in the house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. And isa pa po, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be a frontlets between your eyes, and you shall write them on the doorpost of a house on your gates. Sa Old Testament, napakahigpit at saka ang role ng tatay kung paano mapapanatili natin ang ating anak na ma-inline sila sa Panginoon. Isang encouragement ko po sa bawat isa sa atin na let's do it. Wala na tayong panahon pero I will give you the last word na magsalita. Brother Edgar and Brother Marlon, right? Bakit mahalaga, ang importante ang time, model na isang tatay sa tahanan. Brother Edgar, kayo po. Okay, mahalaga po ang quality time at time ng isang father sa kanyang mga anak. Lalong-lalo na po sa umpisa ay kumbaga bata yan, wala pang muwang. And later on, habang lumalaki siya, tinuturo mo mag-upgrade ka as a parent. Kasi sabi nila noon, nung mga magulang ko, kakaiba ang mga anak ngayon. Tapos nung kami ng magulang, ganun pa rin ang dialogue namin, kakaiba ang mga anak ngayon. Ngayon yung mga anak natin na meron ng anak, mas lalo silang nagre-reklamo, kakaiba yung mga anak ngayon. Hindi nila alam, nag-upgrade. Pati magulang ngayon, kung millennial ang mga bata ngayon, millennial na rin ang mga magulang. So, habang lumalaki ang mga anak ko, lagi naming ina-upgrade yung cause and consequences na pagtuturo. From the very beginning na ang bata ay nakakaintindi ng cause and consequences sa batang level. Tapos nung mag-teenager na sila, sa yung cause and consequences na pwedeng mangyari sa kanila sa level ng teenager, at ngayong grown up na sila, siyempre papunta na sila sa paglagay sa tahimik o kung gugustuhin na nila, yung cause and effect pa rin ng mga married life ang nandun naman kami sa ganong level ng pag-i-explain sa kanila. Yun po ang bilang magulang, yun ang in-impart namin sa aming mga anak. Brother Marlon? Yes. Talagang napaka-importante ang pag-spend time, ang involvement ng hindi lang ang tatay kundi pati na rin ang nanay sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Dahil ito po ay
na nakikita ho nila 'to habang paglaki nila at sa bandang dako roon kung sila man maging magulang ay magandang ehemplo sa mga sa kanila. At kasi kung minsan ho, yung mga anak natin, sabi nila na superhero daw ang mga tatay. Ina-idolize kasi tayo na ano. Kaya ang isang characteristic ng isa sa mga characteristic ng mga ang sinasabi nilang superhero ang kanilang tatay dahil isa dapat ang ama ay mabuting ama, you know. What I mean by mabuting ama na dinidefine mo na you lead by example. I-show mo yung balance sides, balanced life, balanced work. Kasi po, pag lagi kang nagtatrabaho, kumari, at wala kang time sa mga anak mo, hindi ho magandang ehemplo sa mga bata. Kung minsan, naghahanap sila ng yung kulang sa kanila sa ibang tao. So, parang kung minsan nanineglect ka na lang nila at nakakaasalo ka lang pag tulugan na or something like that. Kaya dapat i-balance mo ang time mo sa pamilya. Life balance between work and family. Isa ho yan sa mga natutunan ko sa ano kasi tulad ko dati talagang pupug sa trabaho at nung nagkasakit ka ngayon dahil nga hindi balance ang buhay mo is hindi healthy ho yun. At saka gaya na sabi ko yung talk the talk, walk the talk, and walk the walk para hindi ka maging mukhang hipokrito sa mga anak mo. Kasi kung salita ka na salita, hindi mo naman ginagawa. Di yan, paano ka nila rirespetuhin? Tama po. Napakahalaga po yun. Alam nyo, wala na ho tayong oras at pupunta ho tayo kay Sister Maricel at alam natin na ang mga kapatid, we will encourage you guys. I hope na meron pa po tayong part 2 na ating discussion. I will suggest sa ating program panelists, sa ating technician ay we will have a part 2 dahil po meron pa tayong mga importante pag-usapan na sa fathers. And we probably encourage you guys and we also pray for you. Sister Maricel? Yeah, Sister Maricel. Okay, it's your turn and I want you to unmute your audio. There you go. Pastor Ray, gusto ko lang magpasalamat sa mga nanood sa ating sa gabing ito or sa araw na ito sa Pilipinas. Well, especially sa mga panelists natin, sa inyo, kay Kuya Edgar, kay Marlon, at kay Brother Ryan, ang ating technician. Gusto kong pasalamatan si Sister Diana for watching, si Brother Edgar Roche Pineda, he watched earlier. Sister Carol in Zoom, Sister Lona is watching, Sister Faye in Zoom, she joined us in Zoom, and see Sister Seth, she said Happy Father's Day to all, and she's watching. Sister Cecilia is watching, Brother Nimrod is watching, and Liribeth Manalo Pineda is watching, and all sa lahat ng mga nag-likes at nag-shares sa ating discussion tonight or Bible study. Thank you all. At kung kayo po ay may prayer request pa rin or mga greetings or prayer request para sa inyong mga fathers, dad, kung gusto nyong private message para kay Pastor Ray, i-message nyo lang po ng private si Pastor Ray and we will pray for you in private. Thank you po sa panonood ninyo.
Pastor. Pastor Ray, can we pray again, please? I'm sorry. Yes, tayo po ay manalangin sumandali. Okay po. Ating remind those people who had challenge sa kanilang tahanan. We pray for them. Lord, we thank you once again for bringing us closer, Lord God, this Father's Day. Lord, nawa ay aming maranasan. Your Holy Spirit will empower us this Father's Day na magkaroon po kami ng quality time to engage with our children. Give us wisdom, Lord, how to set it in order, oh Lord, in our children. Lord, help those who are struggling right now, Lord God, sa kanilang mga anak. We pray na we ask your Holy Spirit, Lord God, to open the hearts and minds to all those who listen today. Na sa ganun, Panginoon, ay manumbalik ang closeness ng mga anak, Panginoon, sa mga magulang. Lord, we thank you for your promise is true. Lord, your word is true, and we come and humble ourselves to you, Lord. Help us to continue to build our family together. Bless them, Lord. Bless those people or family who are having challenge, Panginoon. Lord, ibalik niyo po ang pag-ibig sa tahanan na magiging united ang bawat isa, Panginoon. We commit our prayer to them in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Sorry po sa konting off sa pagiging audio sa aking audio at ganun pa man ay maraming salamat sa mga nanonood at sa sunod po ay aking request ang ating manager sa ating Zoom ay we will have a part 2 again. God bless sa lahat ng mga nanood and just keep in touch kung kayo po ay may mga comments and ating babasahin po ito sa susunod na meeting. So just comment over doon po sa Facebook comment. Sa ganun po ay babatiin namin kayo sa susunod na Huwebes po. God bless and have a good evening. Amen. Thank you, Brother Ryan. All right. Salamat po sa lahat na sorry for that na po. Okay lang. Okay. Yeah. Ilang seconds din yun bro? Mga 1 minute. Yeah. Sorry. Okay. So next time, hindi na talaga ako kasi I tried to mute dahil may sound itong umiingay na parang Wala naman po. Hindi naman namin naririnig. Is that right? Oh, okay. Yeah. Kasi meron nga kayong meron kayong AirPod. Yeah. Hindi siya, nasasagap siya. Yeah, kasi Per meron request, cancellation. si Auntie Alice, sino to? Oh, Sister Maricel. Okay. We will continue to pray for that. Okay? Good news? Ang sabi ni Sister Judith. Binayin lang ho yung ni Ann and thank God for answers of our prayer and praying for continuous recovery. So, dalangin natin si Auntie Alice, Brother Marlon. Continuous healing po. So, tell us about the condition niya po, Brother Marlon. Sister Maricel, si Auntie Alice. Okay. Last na po namin is nakausap niya yung anak niya na pagod na raw siya and she's really tired. At saka kasi nag-ano siya ng internal bleeding at hindi nila ma-stop yung bleeding. Ang isang nagpapahina sa kanya at ang sabi nila na it's either tanggalin daw lahat yung colon niya
yun ang sabi ng anak niya na sa amin. So, he's struggling at she's really in critical condition right now. Let's pray for Alice right now, Lord. Lord, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, Father, we thank you, Lord, for this opportunity. And we live up to you, Alice, Lord. We continue, oh God, to intercede in behalf of her physical healing, Lord. Lord, and we don't know how she feels right now, but we believe that you are God who knows even the vein or the hair. You know the numbers of the hairs of our being, Lord. You know our situation. Lord, we lift up to you, Auntie Alice, Lord, sa kanyang katawan. Lord, we're so concerned about this condition, Lord God. But we trust in you, God, that you are a God who understands our situation, strengthen us, O Lord God, and make us more clear to us to understand the situation. We pray, O God, for a miracle, God, that will touch her, Lord, even her soul, even a physical body, Lord God. Lord, let your will be done, O God. Lord, we pray that you prepare us, O God, hallelujah, for the victory that you're gonna send in this family, Lord God. Lord, we continue to trust in you. We continue to trust in you, Lord, for Auntie Alice, Lord God. Oh God, we commit our prayer. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Pastor. Brother Marlon, sino yung mga nag-follow up kay Auntie Alice ngayon? Hindi ba siya nakakausap o something? Yung ang ano lang namin ho yung anak niya kasi nga hindi pwedeng mabisita at kaya at kung tatawag ka man unless na immediate family ka, hindi ka bibigyan ng informasyon. So ang nakakausap lang namin yung ang nag-relay ng information yung panganay niyang anak na lalaki. Yeah, we'll just put in prayer na si Auntie Alice and also si Sister Tessie, di ba? Ang kanyang surgery. Yeah, That will be next 29. Yeah. next week, no? Is that next week or next 2 Di pa. weeks? Yeah. Sa 29 yeah. Sister Tessie for that. No? Yeah. Continue to pray na maging successful naman. Oo. Pero yung kay Auntie Alice, nagkaroon siya ng surgery or what? Hindi pa kasi nga yung COVID nga niya, infect na siya ng COVID pagkatapos yung dalawang kidney niya is yung functionality ng kidney niya is napakababa. So she's waiting for a kidney transplant din. Dahil sa matinding ng COVID na yung mga ibang organs niya kaya nagkakaroon ng internal bleeding yung colon niya. Yeah, we will post in a prayer. Ano po? Gaano na siya katagal nag-suffer sa COVID-19? 60 days na siya, 2 months. 2 months na? Yun pa yung unang wave ng Yeah. Tagal na niya, no? Sa New York ba ito, Brother Marlon? New York? Hindi dito sa Castro Valley Kaiser San Leandro. Wow, 2 months. Yeah. 2 months Lang siya, she's probably about 2 years older than me. Wala pa siya 60. Yeah. Paano siya nahawa? Sa trabaho. Wow. Nagtatrabaho siya sa Davita ba? Sa dialysis center. Yeah, nagtatrabaho siya sa dialysis, din nagtatrabaho din siya sa yung hospice. Kaya na-contract niya sa trabaho. Yeah, true frontliners talaga sila, no? Yeah. Nasa sila?
They are direct online, ano? Oh Lord. Tatlo din ang anak niya na lalaki. Oh, Lalaki na. yeah. Oh Lord. Yeah, we will keep on praying for that. And, Auntie Alice, no? Brother Edgar, back to you. Oh, yes. Oh, Salamat sa oras po at sana balik pa ho tayo sa sunod na ano kasi mahaba pa yung ano natin, gawain. Oo nga po, Hindi hindi lang pa isang ano natala. Sister Hindi nga po Maricel lang natalakay. gustong Hindi nga po natalakay yung iba. Opo, yeah. Babalikan po natin. Gusto nga mag-insert Sister Maricel pero walang time Sister Maricel. Baka next ano Sister Maricel kasi tapos na yung Father's Day, ano? Okay lang, Pastor. Okay lang. Pagbigyan na natin ng tatay. So, Oo. Okay lang. Yeah. so, nagkaroon naman ng part 2 yung mothers. So, yun, part 2 Oo. yung mothers. Ano na? Father at mother together, Parents na. Baka ano, Parang- baka hindi good idea. Just kidding. Like, Brother Edgar, nice meeting you pala. Nice meeting you po. Nice meeting niyo rin po. Sa ano, and talagang kulang yung isang oras at pero tamang-tama lang ito sa ano ngayon mga audience kasi kung tayo lang mahaba pa tong ano okay yung ano pero we try to project it to the people and tidbits of ano yung unti-unti huwag mo namang mabulunan sila na hindi na sila babalik. So that's a good one. So thank you guys sa gabi, Brother Marlon, Brother Ryan, thank you so much sa gabing ito and we will see you again next week sa ating Words of Wisdom. Amen. We really appreciate you guys. Okay. Okay. Thank you, Ben. Night po. Good night. Happy Okay. Father's Day in advance kay Kuya Edgar. Father's Day sa lahat. Happy Father's Day. Thank you. Okay.